strong in the Lord and be of good courage. Your defender is He who is always the same. Rise up with wings as the eagle ascending. Victory is sure when you call on His name. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your God. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Put on the armor the Lord has provided. Place your defense in His unfailing care. Trust Him, for He will be with you in battle, lighting your path to avoid every snare. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your God. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong in the Lord, and be of good courage. Your mighty commander will vanquish the foe. Fear not the battle, for the victory is always His. He will protect you wherever you go. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and be of good courage, for He is your God. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong, be strong, be strong in the Lord, and rejoice, for the victory is yours. Be strong. Amen. Praise the Lord. Thank you, choir. Amen. Be strong in the Lord and be of good courage, for God is our guide. Amen. Wala ay magapaligo na to, Ginoo. Amen. So this morning, we welcome this morning from Texas, Fred Cook. From Texas, Brother Fred, will you stand, brother? Let's give him a good hands of welcome, please. Amen. Thank you for coming, sir. You're welcome to Bible Baptist Church Basag. Amen. Salamat sa choir. What a blessing. Kung naaman tay usa sa pinaka-importante nga gikinahanglan kanang kalig-on gikan sa Ginoo. What makes us weak? Kabalo ta unsay makapaluya nato. Pero salamat na ay Dios nga mulig-on nato. This morning mga igala at sa mensahe, may I request everybody to please stand and ato sang i-recite ang atong pledge to the Bible. Do you have your Bible? Amen? Okay, atong basahon sa screen, or some of you naka-memorize sa atong pledge, atong basahon. Together, go. This is my Bible. It is God's holy word. It is a lamp unto my feet and a light unto my path. It tells me who I am and what I am become and where I am going. It renews my mind, changes my heart, and refreshes my soul. It is my daily bread. By faith, I will read it, I will love it, believe its promises, and obey its commandments, and honor its principle in my life. With my Bible as my guide,
I will walk by faith, not by sight. Amen. Please open your Bible to the book of Proverbs, please. Proverbs chapter 3. And we're going to read from verse 1 down to verse number 6. Proverbs chapter 3. Kunya ato ning basahon og tubag-tubag mga igsoon, I'll be reading verse 1, kamo sa verse 2. Sige, abli. Are you there? Amen? The Bible says in verse 1, My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Verse 5, Trust in the Lord with all thine heart, and lean not into thine own understanding. Amen. Let's pray. Dear God, Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you, Lord, for allowing us this morning that we could be able, Lord, to open our Bible, to meditate thy word, and to worship you in spirit and in truth. We thank you, Lord, for your blessing. Lord, we come before you with a humble heart. Please, Lord, make us worthy before your sight. If there is anything wrong from our hearts, Lord, we need your forgiveness. Cleanse us, O God, from all unrighteousness, O God. We thank you, Lord, for what you have done in our lives. We praise your name. Bless the whole service this morning, O God. We return back to you all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you. Please be seated. What a blessing this morning, mga igala, nga makastudy ta sa Word of God. Tungod kabaluta nga ang pulong sa Ginoo is essential na to isip Kristohanon. Kung naa may mga importanteng butang nga imuhang gitagaan og value, we as Christians, mga kaigsunan, responsible tang tanan nga mohatag og value unsa ka may importante ang Word of God. Amen? So this morning, the title of our message nga atong i-studyhan is When God's Word is missing, direction is lost. When God's Word is missing, direction is lost. Kung mawala na gani ang importanteng butang nga maong pulong sa Ginoo, ayaw pagdahom nga naa ka sa direksyon sa Ginoo. Mga kaigsunan, kabalutan nga importante gikay ang pulong sa Ginoo. Nganong importante ni? Because even Jesus Christ, He said, Man shall not live by bread alone, but by what? Every word. The Word of God. Amen? The Bible. Mo ni ang pagkaon sa atong kalag. Without this book, don't tell me nga mahimo kang strong Christians. That's why di ta angay mapulan. Ayaw kapuol sa pagsimba, amen? Ayaw kapuol sa pagbasa sa Biblia because this is the food sa atong souls, mga kaigsunan. Okay? A life without God's Word is a life without direction. Di ba? A life with God's Word, without God's Word is a life without direction. Okay? So ato makita mga kaigsunan, labi na sa mga motorista na gabiyahe, no? Labi na adto ta sa lugar nga strange ta, wa ta dili ta sweeto. Sometimes we use GPS, right? Amen? Gamit tag GPS, gamit tag compass, gamit tag maps, or road signs, or landmarks, or Google Maps, or Waze apps. Kanang mga tools makatabang ginato sa pagtultol nga mahimong sayon ang atong gustong adtuon. Amen? Pero hinumdumi mga kaigsunan, kung ang GPS o unsang mga tools imong gamit, mawala ang iyang direction, mawala ang iyang signals, ikaw sad, mawala pud ka sa tumong nimo. Masaag man ka.
Labi na gasalig lang ka sa GPS mga kaigsunan, gasalig lang ka sa Google Map, o gasalig lang ka sa Waze apps, mga kaigsunan may posibilidad nga masaag ta. The same sa atong Christian life. Okay? The same sa atong Christian life, mga kaigsunan, without God's word, people lose reliable guidance and begin making choices based on guesswork. Ano ba lang makingon na ka nga, bahala na ni. Wa naman ta katultulan ni, bahala na ni. Lisod kayo ng kinabuhi mga kaigsunan, mamahala na lang ta. Amen? Dili pwede nga ang tao ay tumong sa kinabuhi. Gihimo ta sa Ginoo because God has a purpose. Doon na akong purpose ang Ginoo mga kaigsunan. Sa kinabuhi na dapat may tumong ta mga kaigsunan. And even one of the reason why we are now in this house of worship, mga kaigsunan, because we have a purpose. What is our purpose? To honor God. Amen? To honor Him. Because He alone deserves to be honored. Kung matay tao din yung gipasilunggan, oy. Bisan pag unsa kadako ang imong natabang diri, dili ta kay honor. Kay nga naman Ginoo na sa Ginoo man na, amen. And the Lord is responsible to bless you. Amen, dili pwede nga taga VIP ta ka kay ikaw naghatag sa pulpito, ikaw naghatag sa electric fan, ikaw naghatag sa microphone. So VIP ka, dili mga kaigsunan walay VIP diri. We are all equal in the house of the Lord. Kung naa kay gi-contribute, naa kay gitabang mga kaigsunan, ang Ginoo nakakita ana, and God will bless you more. Inana atong mentality mga kaigsunan, ingana ang atong kasing-kasing. Okay? So, makita na ito mga kaigsunan, I will give you 3 things this morning in this message about when God's word is missing, direction is lost. Balik sa atong text mga kaigsunan, in the book of Proverbs chapter 1, the Bible says, "My son, forget not my law." What is that? That is direction. Are you listening? Amen? That is direction from the Father. Okay? Do not forget. Ingon sa Bible, "My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life, and peace shall they add to thee." Morning blessing. Verse 1 is the instruction. Verse 2 is the promise. Are you listening? Okay? Pero buhaton nato ang unang tahas. Unsa man ayaw kalimti ang kasuguan sa Dios, which is the Word of God. Importante kang pulong sa Ginoo. Okay, kung walay pulong sa Ginoo, mga kaigsunan, ang labi na sa itong panahon karon, pilitin yung lisura, galisod, daghan, wa gitingali haruhay na to. Labi na karong mga panahon na. Di ba? Pero salamat na ay Ginoo nga nagligo na to mga kaigsunan. Okay? So, padayon na kita sa pag-alagad sa Ginoo. With His instruction, atong ibutang ingon sa Bible, mga kaigsunan, in verse number 3, "Let not mercy and truth forsake thee, bind them about thy neck, and write them upon the table of thine heart, so shall thou find favor and good understanding in the sight of God and man." Blessing. But here is another instruction in verse 5. Tanawa. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Wala nagingon ang Biblia sa ligi ning tawhana kay mo ni makatabang nimo. Amen. Laomi ning tawhana kay mao ni makasulbar gayud sa imong problema. The Bible says, mga kaigsunan, trust in the Lord with all your hearts. Amen. And lean not into thine own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. When God's word is missing, direction is lost. Number 1, mga kaigsunan, true direction is found in God's word. Very simple. Ang tinud-anay nga direction, naragid sa pulong sa ginaway lain. The word of God is accurate, inspired, preserved. Amen? Ano na ba yung mga simbahan doon? Nga di na mo tuong ang Bible inspired. But we
as this church, mga kaigsunan, believe that the Bible is inspired and preserved Word of God, mga kaigsunan. Amen? Kaya kung dili ni inspired, kanang di na nato di gamiton, kaya di maka-inspired. Amen? Okay? So makita na ito, mga kaigsunan, nga ang pulong sa Ginoo mao lamang ang naghatag nato og insaktong direksyon. Basta ato lang tumanon. Pero kung di pud nato tumanon, simang pud kaayo, di makita na to ang mga katawan in the Old Testament time. God used Moses in order to lead the Israelites, mga kaigsunan, nga kung tumanon lang nila sa Moses, mas madali silang makaabot sa promised land. Amen? Pero because of their disobedience and rebellious hearts, nakaabot sila sa promised land, dili tanan. Because how many years wanderings in the wilderness? 40 years. Nagtuyok-tuyok, mga kaigsunan, nga doon ra mag-inunta na, according to the Bible, from 11, it was an 11 days journey. Unsi lang yun, to kaadlaw nilang lakaw, makaabot na silang promised land. Pero tungod sa gitawag, pagka masinupakon, naabot og 40 years. Can you imagine? Grabe ang kalahian, mga kaigsunan. So mo na ingon ni Solomon, the wisest king, mga kaigsunan, my son, forget not my law. Forget not my law. Usa na siya ka reminders, usa ka pagpahimangno, mga kaigsunan, nga dili na to i-neglect ang pulong sa Ginoo, because in the word of God, mga kaigsunan, naa diha ang atong directions kinabuhi. Diha ta mahimong insakto, mga kaigsunan, because the word of God gives it gives us directions, and also it removes confusion. Kung dili ta mag-study sa Word of God, mag-confuse ta. Daghan kay kag pangutana sa imong kaugalingon, tinuod kaning pulong sa Ginoo. Tinuod kaning verse, tinuod kaning gisulti ni pastor, tinuod kaning gisulti ni preacher, tinuod kaning gisulti sa akong leader. Na ay mga confusion sa atong mga pangunahuna, mga kaigsunan. Na ay mga pangutana nga matawag nato nga gigiyahan sa pagkadili matinuhon, because confusion is proof that God's word is missing in your life. Amen. Mao ni tinud-anay, mga kaigsunan, but ang pulong sa Ginoo kung ato lang saligan, it removes confusion. Musalig man ka. Musalig man ka. Lord, bisag wa ko nakakita nimo, bisag wa ko nakahikap nimo, pero akong pilion nga mutuo nimo. That is faith. That is faith. Mga kaigsunan. Not only it removes confusion, but secondly, it reveals God's will. It reveals God's will. Muning tinud-anay, mga kaigsunan, nga gidala sa direksyon gikan sa Ginoo, mga kaigsunan, kay walain nga dapit nga makaplaga na to ang pulong sa ang direksyon sa Ginoo sa iyang pulong. It reveals God's will. In other words, it helps us understand the plan of God in our lives. May mga plano ta, no? Labi na ning atong mga fresh graduate na sila mga plano eh. Ang nakahumana, gaplano silang manarbaho, mo-apply, manarbaho. Ang atong mga senior high, gaplano nga padayon sa college. Oh, plano. Dili pwede ang taway plano. Oh, kadtong mga nahumana, unya na ni mga trabaho, gaplano magminyo. Oh, plano, nindot magplano, amen. Lord willing, next year pila ka buk ang magminyo ani, murag duha man tingali. Tulo brad, ikatulo ka? There's nothing wrong with that. Nindot nang magplano at di ba, amen? Kay lisod ang tao nga way plano. I believe ning ari ka sa simbahan karon, nagsugod ni sa plano. Don't tell me nga nakaabot ang simbahan, accidentally lang. No. Kasi pagkatiyari lang, ang papangalagad sa Ginoo dili accidentally. Ang pag-ari nimo sa simbahan, dili ingon nga, accidentally lang ni pastor nag-aari ko sa simbahan, pastor. Oh, dili, oy, tinuyo na to nga marig simbahan. Amen? Imog yung giplano, imog yung gituyo nga moari ka sa simbahan. Kaya nga naman, importante ang pulong sa Ginoo. Because
When God's word is missing, direction is lost. Muna itong tumong eh. Muna tagaan itong pagpagkabana ang pulong sa Ginoo. Muna masimba kita. Simba yun. Every Sunday. Simba yun, mga kaigsunan. Kung mahimo nimo Wednesday appeal. Kung mahimo nimo Saturday appeal. Nali simba pastor Saturday. Di ba ta sa balista pastor? Na morning watch Saturday. Oh. Di ba? Kaya naman, kabaluta mga kaigsunan nga kinahanglan na sa ito kinabuhi mga kaigsunan. Ayaw yung ka-discourage. Importante kayo na. Okay? God's word protects us from distractions. Do you believe that? Amen? God's words protects us from temptations. Usa sa pinaka-worst ato nga enemy is the temptations from the devil. Amen? Ang temptations, man gud na naman gunadaan diha. Nananadaan, but ang temptation dili na sala. But yielding temptations, diha ang sala. Nga ikaw nag-compromise ka, miduol yung ka mga kaigsunan, pero salamat, we have the Word of God, nga naga-remind na to, naga-protect na to from distractions, mga kaigsunan. The absence of God's Word doesn't just lead to confusion, it can lead to distraction. Daghang mga Kristohan nga naguba, nabungkag, nawala sa simbahan, kaya mamanang mission sa yawa. Kaya mo tanaw ng gingon sa Biblia, Hosea chapter 4 verse 6, the Bible says, my people are destroyed. So siyang rason, for lack of knowledge. Lack of knowledge about the will of God, about the ways of God, about the plan of God. Sigon sa Bible, my people are destroyed for lack of knowledge. Nabguba sila tungod sa ilang pagkakulang sa gitawag nga ihibalo sa pulong sa Ginoo, because God's words acts as a warning system, number one. It acts as a warning system. Unsa gipasabot ana pastor, kana bitang matawag nato nga nagapasidaan nato sa peligro ug sayop nga dalan, warning. Asa man ta, di ba nakakita tang mga warning device diha, mga sakyanan kani karon mag-renew ka sa imuhang sakyanan. Pangitaan kag warning device. Di ba? Kana bitang triangle. Gi-required na. Oh. Once kay magbutang ka ana, buti pa sabot, naay problema si mong sakyanan, mag-aware pod ang muagi nga sakyanan. Naay warning device. Oh. So, ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, nagalihok ni ingon nga warning system, nagapasidaan kanimo sa peligro nga dalan or sayop nga dalan. Not only a warning system but also a moral compass. Moral compass. Unsa man ni pastor? Kaning moral compass nagahatag kanadto husto nga giya. Husto nga giya sa pagkinabuhi o sa aton pod nga mga decisions. Mo ni gitawag moral compass. So without it mga kaigsunan, masimang kita. Amen. Malayo kita. Dili ma-inline ang ato ang kinabuhi sa kabubuton sa Ginoo without applying what the Bible says. So diha nato makita importante kang pulong sa Ginoo. So ay lagod wa kay simba-simba. Dili ka kadungog sa wali, dili ka kamedite sa wa kay basa-basa sa Bible. Don't tell me nga strong ka. Amen. Maluya man ganin nga simba pa unsa pagawa kay simba-simba. Amen. Dali man gani kay madiscourage ning kasimba ta unsa pagagawa kay simba-simba panagsarang mo simba. Sayon-sayonon lang tas kaaway. Amen. So mao na mga kay importante kaayo ang Word of God. Sa atong lesson sa discipleship, the first lesson is the Word of God. Pulong sa Ginoo gyud. Why lain? So not only mga kaigsunan nga ang pulong sa Ginoo it acts as a warning system, a moral compass, but also a shield against temptations. As shields, nagapanalipod ka nato gikan sa mga pagdani sa sala o sa sayop ng mga buhat. Temptations, mga kaigsunan. Ingon sa Bible diha, si Jesus Christ, in Matthew chapter 4, verse 1 to 11, makita nato diha nga si Jesus Christ, giresist niya ang temptations from the devil.
ug iyang naong gi-confront si Satan nga ang tao dili mabuhi sa pagkaong material lamang kundi sa pulong sa Ginoo. Word of God. Importante ka na mga kaigsunan. Okay? So number 1, true direction is found in God's Word. Kung gusto tayong mangitag guidance sa Ginoo, go back to the basic. Bible. And ask God for guidance. Lord, tabangi ko, Lord. Basa sa Biblia. O may lain. Okay? Ikaduha mga kaigsunan. Disregarding God's Word leads to going astray. Tanawa na gud unsay consequences if sa dihang atong take for granted ang pulong sa Ginoo. Atong i-disregard ang pulong sa Ginoo. For example, di na ko manginahanglan sa pulong sa Ginoo. I have my own ability, I have my own knowledge, mabuhi ko walang Ginoo. Lisura na no. Wa ko manginahanglan sa tambag nimo pastor, wa ko manginahanglan sa wali, wa ko manginahanglan ana tungod mabuhi ko nga wala ang Ginoo. Mga kaigsunan, disregarding God's Word, it leads us nga masimang ta mga kaigsunan. Leads to going astray. Magapalayo ta. Magapalayo ta sa husto nga dalan. It leads to error. Many times masipyat ta. Yun sa may feeling nimo sa diyang nasipyat ka. Ay, kung lang happy ka sa mga sipyat. Hello? Amen? Kaya wala magi-perfect. Oy, wala ma-perfect na to. Puro ta masipyat kita. Kaya una ang rason, naapata sa old and sinful nature. Tao rata. Masipyat din ang tao. Kung namay di masipyat, usara gyud Ginoo. Ginoo mga kaigsunan. So, kung ato pag yung i-disregard ang Word of God, di na gyud magkadimao ato kinabuhi. Di na gyud magkinimao ato kinabuhi mga kaigsunan kung atong i-disregard ang Word of God. It leads to error. Unsa may tabo pag yun? Wrong decisions increase. Mo nang consequences. Kung i-disregard nato ang mga tambag, mga kaigsunan, kamo mga anak, ang tambag sa inyong ginikanan, sundad yun. Kaysa pagkatinood lang, walay ginikanan, nga mutambag sa iyang mga anak sa pagkadautan. Amen? Para gyud na, puro gina mga kaayuhan. For your own good. Tanan nga advice, gikan sa imong papa, gikan sa imong mama, gikan sa imong lolo, puro na kaayuhan. Pero usahay lang god, labi nagdako na ka, ay lang kog tuloy, kabalon lang ko, mas dako pa kog degree nimo, mas nakahuman pa ko nimo kog eskwela, wa kog manginahanglan na imong tambag, tanawa na god na. Mga kaigsunan, the same sa Ginoo. When we disregard God's Word, saag ta. Going astray ang atong ma-experience. Daghan kay itang mga wrong decisions nga mahimo mga kaigsunan. Kana lang pag-pray bitaw. Gikuman magini sa Ginoo nga mag-pray. Mag-pray nga di lang panagsa, kundi mag-pray ka sa walay hunong. Buti pa sabot, mag-pray ka kanunay. Nya wa ka mag-pray kanunay. Diya pa lang adaan. Ingon sa Bible, it is a sin not to pray. So dira pa lang adaan, nakabalo mong Ginoo nga ang pag-ampo kinabuhi sa Kristohanon para magapadayon ta. Nya kung wati ampo, wa na luya. O di ba? Way basa-basa sa Biblia, luya. Way simba-simba, luya. Way appeal sa fellowship, luya. Unsa pa gyud? Not only wrong decisions increase, but also spiritual blindness grows. Spiritual blindness. Dili physical blindness. Kabalo man ta kung sumala sa medical science, kung ikaw bulag since birth, you will lose 1/2 of your life. 1/2. Mawala nimo kung ikaw blind ka since birth. Wa magkakakita sa nature, wa kakita sa dagway sa imong pamilya. So, pait gid kaayo kahimtang kung blind ka, mga kaigsunan. So, sa espirituhanong butang mga kaigsunan, dunay gitawag nga spiritual blindness. Nga bisag Kristohanon ka na, pero gidisregard nimong word of God, wala nimo dili priority nimo ang Ginoo mga kaigsunan. Di nimo makita
ang mga kaayo sa Ginoo. Mo tawag na spiritual blindness. Nga daghan na kayo panalangin pero di pa gid nimo ma-acknowledge nga ang tanan ana ang tinubdan ana Ginoo. Amen. Hinumdumiha sa tanan kung Kristohanon ka sa tanang mga naabot nimo, tanan nga na-achieve nimo, kung wala ang Ginoo di na nimo maabot. Gihatag naabot na nimo pero tungod usak adlaw nag-desire ka, nag-ampog ka sa Ginoo, Lord tabangi ko. Di ba? Lisod ning spiritual blindness mga kaigsunan. Kay dili niya makita ang mga wondrous work sa Ginoo, dili niya ma-appreciate bitaw ang mga maayo sa Ginoo. Ang Ginoo maayo man gyud. Ang Ginoo agi magkulang oy. Atong panahon karon nga bati na kay na itong panggobyerno karon. Pero kung tanaw ni mong Ginoo gid siya magkulang nato. Ang ato lang gid ang pag-ila sa kaayo sa Ginoo. Ingon sa Bible sa Lamentations, every morning His faithfulness are new. Every morning. It means every day we should be thankful to the Lord. Nga naman, kung naatay mga lahing adlaw, another day nga gidugang nato, it proves that God is still faithful nato. Ang Ginoo maayo sa gihapon. Di ba? Sa mo na ingon ni Solomon, ang puhunan lang yun nato, naara yun sa verse 1 in our text. Di man gitingali ni lisod, basahon. Dili man ni lisod, ilitok. Pero sahay lisod ning buhaton. Sayon kay ni isulti. Ingon sa Bible, my son, forget not my law. Sa may reminders ani, it means ato paminawon ang instruction sa Ginoo. His instructions. Okay. It means we do not need to depend ourselves, but we need to depend on God. Ito salig sa Ginoo, ato mo hangad sa Ginoo. Kay siya gid ang gamhanan sa tanan mga kaigsunan. Ikatulo nga butang nga tagaan natong pagtagad this morning. When God's word is missing, direction is lost. Ikatulo mga kaigsunan, makita na to dira ang blessing. Ano say blessing? Ano number 3? Okay? God's word guarantees a clear path. A clear, klaro. Amen? Klaro ba? Klaro. O, di ba? It guarantees a clear path. Ang pulong sa Diyos nagagarantiya og klarong dalan. Kana gitawag nga klarong agianan. Maingon sa Biblia, mga kaigsunan, ang si bisan kinsa nga naa kang Kristo, so walk ye in Him. In Ephesians chapter 1. Naa naman ta sa Ginoo, anak ta sa Ginoo, katawan ta sa Dios, wa tay laing sundon kundi lang atong Ginoo. We need to walk with Jesus. Sundon nato siya, sundon nato ang iyang pulong mga igsoon because it guarantees a clear path. When God's word leads your life, your directions become clear. Bisan naman sa mga uncertainties, mga kaigsunan. Tanaw na mong Biblia, Psalms 119 verse 105, it says, Thy word is a lamp unto my feet. Ang imong pulong, suga sa akong mga tiil. Naman na sa itong pledge. Di ba? Pledge to the Bible. Ingon sa Biblia, ang imong pulong, suga sa akong mga tiil. Suga. Yang suga, kinanglano na nato kayo. Ato kung nato ning pagnguntanan, kasimba ta niya, off ang tanang suga. Di ta magkita. Nya, do you think komportable ta sa pagsimba nga walay suga? Nya mo ingon ko diri, open your Bible, hindi mo makakita. Sao na lang. Sa dapit nga mangit-ngit, diha ni mo makita unsa ka kinahanglanon ang suga. Ingon sa Biblia, thy word, the word of God, suga sa akong mga tiil. Buti pasabot, kinahanglanon ta ni everyday.
Adlaw-adlaw man tang agalakaw. Adlaw-adlaw ka nga na kay mga unsa dihang mga gimbuhaton nimo. Ayaw gyud take for granted ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dapat ang word of God maga-remind nato kanunay. Oops, wa ka nagpray. Oops, wa ka nananghid sa imong parents. Ditso lang kag sibat. Ditso lang kag lakaw. Kamo mga anak, may mga batasan. Ha? Kaya naman, ditso lang maglakaw. Murag, okay ra nang ditso kag lakaw kung ikaw lang usang tao sa balay. Amen ba? Amen? Kung ikaw lang usa ang tao sa sulod sa balay, pwede na ditso kag lakaw. Okay ra kay na. Kaya kung ikaw ra usa ang tao sa balay, mananghid pa ka, murag delikado na. Kinsa may imong pananghiran. Pero kung naay mga kauban nimo sulod sa panimalay niya mulakaw ka, labi na sa mga anak, pananghid mo. Pa, malakaw na ko, malakaw na ko. Pananghid. Ayaw gimuang nakalakaw na ka, nakaabot na ka sa imuhang destination, o niya nag-inform ka nga, ma, pa, diyan ako sa SM. Dili na pananghid. Nag-inform ka na lang. Hello? Is that good? Dili na maayos kinabuhing Kristohanon, oy. Tarog pananghid. Amen? Unya og mangulitaw sad ka pananghid pod. Grabe si pastor, oy, napil naman eh. Maabot ba gid ang panahon nga mahigugma ka pananghid. Pananghid una sa ginikanan. Dili ginikanan sa babae, ginikanan nimo. Pa. Mura maglain ako paminaw pa. Klaruhan ako sa lain na. Ako iba sa pananghid pa, murag nahigugman ako. Ma, murag nahigugman ako ani. Mutambag man ang ginikanan niya. Sa gingon ako, dili mutambag ang ginikanan og bati. Para ginasimong kayuhan. Isod ka na 15 years old ka pa lang gani, mananghid na ka, pa, nahigugma ko. Ay, di kina mutambag ang papa ni mo nga. Sige dong, dili oy, pag-eskwela sa! Tiwasasa ang imuhang junior high. Junior high pagkagani, ibog na ka. Tiwasa sa inyong senior high, tiwasa sa ang college. Ibog-ibog ka, di ba muhilak mga nagagdikat allowance. Magamay na ginikang 100 ma. Ayaw sa. Sa unbeliever tingali, walang pakialam eh. Okay ra na, pero Kristohanon beta. Amen. Kamusta ang mga babae? Ayaw po sige pa-flirt sa lalaki. 15 years old, mubo na kayog sayal. Grabe gito eh. 15 years old ka palang, high school ka palang gani, gagrabe na, baga nagkakaayog lipstick. Nagsugod, nagbalhin imong kilay, kaya waka kauyon. Nganong mauman yung kaliwat na ako, yung ani man naong sa kong papa, mo ni naong sa kong mama, mo ni naong na ako ron, nagbahay, gikuan eh. Unta, lahi lang akong ginikanan, uy, naunsa ka, nayabag ka. Kabantay ba kamo karon labi mga ginikanan? Ang mga teenager karon lahi sa unang panahon. Ang disiplina sa kong ginikanan sa una, dili pwedeng i-apply na ko sa kong mga anak karon. Dili pwede. Kung giunsa tas to ginikanan kaniadto, ingon ka grabiha to kong papa, oy, salbayas kay da. Mamunal ra gaway hinungdan. Maminyo lang ko. Magkaanak ko. Baos ko sa kong anak. Ayaw eh. Otro pareho mong utok. Di ba? Ayaw. Ipadama ang pagpangga. Amen? Pagmahal. Kaya nga naman, sa ngalan nga Kristohanon ka. Yan, sige tayo pangasaba. Mao ba ng Christian way nga gitudlo sa Bible? Dili oy. Sa pagkinabuhi na to may kalabutan gid ang Ginoo. Basta dili na kabubuton sa Ginoo, ayaw padayon. Okay?
God's word guarantees a clear path. Way laing mga nindot ug klaro nga dalan mga kaigsoon na agin sa kabubuton sa Ginoo. When He said, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ug kahayag sa akong mga tiil. Tiya mo na, di lang kay suga, kundi kahayag. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kahayag sa akong mga dalan. Buti pa sabot, klaro. Klaro. Kabatay bagat kitang mga motorista, mga kaigsunan, kung ang problema, ay problema sa headlight nimo, mamotor man na o sakyanan, panahon sa gabi gadim ang imong light, dili ka komportable. Pronta sa accident, ana mo naman yung kamot kita, headlight pa lang ang daan, kailangan sigurado yun, layo pa, maklaro na. Amen? Nato sa una, kisa brother bibat nga, igso na to din nga, sige lang ka disgrasya, kayang headlight, hinay ka musiga. Na-disgrasya aning siya man ha, pagkasursimana, na-disgrasya na pod. So, di kalikayan, na problema. Kinahanglan ang kahayag. Sa kinabuhing Kristohanon, kung wala ang pulong sa Ginoo ingon nga suga, direksyon na to, ama, sige na taghagbong, sige na taghagsa, sige na tagapandol, sensitive ka ita. Amen? Lisod kay ning kinabuhing sensitive kayo. Kay dali ra kay manluod, dali ra kay masuko, dali ra kaayong di lang ka tagdon, manluod na ka. Di lang ka kumustahon, maglain na imong buot. Di lang mo smile ang imong kumusta, maglain imong buot, aglagot ting dito sa nakulo. Kini mga sensitive ug kasing-kasing, mga advanced thinking na sila kayo. Kayan tana mga kaigsunan. Gauna ang una-una anak. Pero kana dili gid siya mo bitaw na kung guided ta sa pulong sa Ginoo, lahi mga kaigsunan. That's why kinahanglan jud ang pulong sa Ginoo mao mo lead nato sa tong kada-adlaw nga pagkinabuhi mga kaigsunan. Because if you do not fill your minds with God's word, sa imong hunahuna o sa imong kasing-kasing, the enemy will fill it. Unsa may gamiton sa kaaway nga mo'y mapuno sa imong hunahuna. Because the enemy will fill it first with fear. Kanang kahadlok. Hadlok kang musunod sa Ginoo. Hadlok kang muhatag sa imong tithes. Hadlok kang mo-involve sa buluhaton. Kaya naman, wala man ka napuno sa Word of God. Amen. Muna itong title, When God's Word is missing, direction is lost. Kung dili ka matawag nga motivated by the Word of God, direction is lost. Pangutan na mga kaigsunan, di na lahi mo na napuno nimo ang nasulod sa imong mind sa imong kasing-kasing fear. Unya ang source of fear dili Ginoo. The enemy. Not only fear, but secondly, anxiety. Kana anxiety bitaw, no? Basta ang tao doon ay anxiety, bitaw a feeling of uneasiness or manervous ka unsa diha, concern ka sa mga butang layo pa kaayo. Sige kag desire sa mga butang sa umaabot. Mabuta ingon ni Jesus Christ, ayaw mo problema sa unya. Amen? Worry not about tomorrow. Ang imong hinunaon, ang karon, kay lisod kay sige tagunahuna sa unya niya karon ra kakutob. Daghang mga tawo nga una dali na matay tungod sige hunahuna sa unahan. Sige worry. Unsa kahay ako ang dagway nako after 5 years. Gahuna-huna siya. Unsa kay kahimtang nako after 10 years. Layo na to kay 10 years. Nga magproblema man ta sa 10 years. Problema hay ang karon. Tungod kay ang Ginoo gisaan niya nga God will provide kung unsay needs nimo karong adlaw, gina-provide na sa Ginoo. Masuma. Ikaw mismo maka-testify kung unsa ka faithful ang Ginoo sa maginabuhi, wa man ka pasagdi sa Ginoo. Gina-provide sa Ginoo ang ato mga needs.
Ingon sa Biblia, but my God shall supply all your needs according to His riches. According, notice the word according. Kung dili po na will sa Ginoo, di po na i-allow sa Ginoo, di po na i-supply sa Ginoo. Amen. Kaya ang Ginoo mo supply siya according to His will. He will answers our prayer according to His will, not our will. Kaya kung kita lay pagustuhan, gusto tag dali. Amen? Gusto tag diha dayon. Gusto tag ura mismo, mga kaigsunan. Pero ingon sa Ginoo, my thoughts are not your thoughts, neither my ways are not your ways. Dili ta pwede maka-level sa Ginoo. Di ta pwede makatupong sa unahuna sa Dios o sa ways of God. Dili, uy. Kay kita tubangan sa Ginoo, gamating ta kaayo, mga kaigsunan. Pero ang Ginoo nagunahuna agid nato para sa kaayuhan nato. Unsa lay instruction nato? My son, forget not my law. Amen? Buti pasabot, ati man na ang imuhang kinabuhing Kristohanon. Ampingi ang imong kinabuhing Kristohanon. Kaya kung di ta mag-amping sa itong kinabuhing Kristohanon, wag tang puta. Una sa atong pag-amping sa itong kinabuhing isip Kristohanon, di kita mo biya sa pulong sa Ginoo. Amen? Ayaw yung biya kay mo man nagkupot na to sa may meaning sa Bible. Basic instruction before leaving earth. Basic instruction. Basic na ha. Pero lisod kaining sundon. Unsa pagyud? Ang pwedeng i-feed na to sa kaaway. Not only fear, anxiety, stress. Stress. Na-stress ka gikan sa imong trabaho kay wa mo magkasinabot sa imong supervisor, na-stress ka sa imong trabaho kay gamay kay kag sweldo, gisaaran kang ma-increase imong sweldo, pero wa man galaom ka, mo na giingon bitaw sa uban panultihon. Salig lang ay laglaom. Oh, lisod sa ano? Salig lang ay laglaom. So mas stress. Onya pastor kanang wa pa kasugta sa imong gipanguyaban, maka-stress ba? Suma. Pero sa tinud na mga kaigsunon, kung kamog yung duha, ang Ginoo ra ginay mo kuno, mutagbo, amen. Ang Ginoo ra ginay magpahilo na. Sunod semana na ako'y kaslon duha. Mobito nga di ko kadto sa Masbate, nga excited na ginto ako sa Masbate. I thought karon nga week ang Masbate nya, last week man di ay. So gipili na ko tong importante man ang kasal. Oh, kato si Danny bitaw katong Americans kaning ari diri. Karong 28 kaslo na ko siya diha sa may Crown Regency. And then another one karong May 1 sa Bunbun Bible Baptist Church adto i-held sa Chato di Busay. Magminyo. Nindot magining magminyo. Amen? Kaya mo magining kapabuton sa Ginoo. We believe that marriage is meant to be enjoyable. Oh, yung people paminaw. Katong mga nananggid na nako, tinud ato ninyo. Di lang mananghid mo niya, wa din mo nagbuhat. Faith without work is dead. Pwede nang ma-apply diya. Nag-pray ka, niya, wa ka manguyab, sao naman lang na. Kinsa may mo, maunhan ka na. Mananghid gani mo. Trabaho apo dinyo. Kay maningil man ko. Nya, kamusta man? Oh. Pastor, wa pa magikusog ta. Nanguyab ka, wa? Wa pa. Oh, naunsa ka? Unsa pagsugot ka, wa man ka gani po, man gani mo si pahibaw, ah. Oh, di ba? Pahibaw, oy. Kay mo na plano sa Ginoo. If you cannot win souls,
produce souls. Basig ang mahimong anak, mahimong magpastor. Uta kibalo eh. Amen? Mahimong missionary. O blessing. Wa man ta kibalo sa unahan. Amen? Adi lang ko magminyo pastor kay kanin negative kay kaguna-una. Di lang ko magminyo pastor ba kay kung maminyo ko niya akong anak mahimo inyong kriminal. Uy. Wa pa gani kay ngulitaw naguna-una nagka-kriminal imong anak. Mga igsoon, salamat na atay guidance gikan sa Ginoo. Natay guidance gikan sa pulong sa Ginoo. Pasag din na mga stress diya, let's commit everything to the Lord. Isalig ta na sa Ginoo mga kaigsunan. Ayaw lang yun og isipyata ang guidance sa Ginoo gikan sa pulong niya. Just keep on trusting the Lord. Unsa may gingon sa Biblia, let's go back to our text mga igsoon. Balik ta sa tong text in the book of Proverbs. Ingon sa Biblia, ingon niya, verse 3, let not mercy and truth forsake thee. His mercy. Hinumduman na to nga ang kaluoy sa Ginoo. Kita ba yan naka-benefits kaluoy sa Ginoo? Beneficiary tas kaluoy sa Ginoo. Kaya kung wala pang kaluoy sa Ginoo, wala ta diri. Wala na ta. Diyan na to makita how God preserve His people, mga kaigsan, because His mercy endureth to all generations. Kaluyan pa ta sa Ginoo. Kaya gawa pa ta kaluoy sa Ginoo, na. Tuwa na ta sa simenteryo tingali ron. Impierno pa ta. Pero tungod sa kaluoy sa Ginoo mga kaigsunan, nakalingkawas ta sa gitawag nga kapait nga dapit nga maong impierno mga kaigsunan. Gipangga pa kita sa Ginoo. Iyatang giluwas. Ug sa diyang giluwas ta sa Ginoo, diha ta mo trabaho. Unsay trabaho na to? Mga lagad sa Ginoo. Mao man ay purpose. Mga lagad sa Ginoo, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili lang kay off and on, magpangalagan sa Ginoo nga dunay gitawag pagkamapinadayonon. Padayon hangtod sa katapusan mga kaigsunan. Maningon sa Biblia, let not mercy and truth forsake thee, bind them about thy neck. Di ba kabantay ka, gunita na imong liog, anaon, di ka kaginawa. Amen? Kung maggunita na ganin imong liog, kontrolado na ka. Hello, are you listening? Pwede pa mo siga imong mata. Pwede mo diwal imong dila. Tinuod dili. Gusto mo example? Asa mo to si di ka komportable. Kung makupta na ganin imong liog, makontrol ka na. Sa espirituhan ng butang, unsa man, tanawa ingon sa Biblia. Let not mercy and truth forsake thee. Bind them about thy neck. Asa ibog kos? Sa liog. Dili sa ilong, sa liog. Ya dili mapuna literal nga pulong. Amo dito sulti ni pastor, ako tong sumpay-sumpayon akong Biblia, akong ibugkos kong liog. Di na mao, buti pasabot. Dapat ato og yuning maunay mo control na to. Word of God, mga kaigsunan, ingon sa Bible, ingon niya, bind them about thy neck, write them upon the table of thine heart. Word of God. Puti pasabot, kontrolado na ka sa Ginoo. Wala na nimo gidisregard ang yang pulong mga kaigsunan. Dili na missing ang word of God sa imong kinabuhi. Ingon sa Biblia, naay pabor ang Ginoo. Unsay pabor sa Ginoo nimo? Ingon sa Biblia, the Bible says in verse 4, so shalt thou find favor. Sapagkat inod na ilang lisod pangitaon ning pabor. Amen? Manang uban sa kumpanya, magkigsip-sip na lang sa ilahang mga supervisor. Sir, unsa ganay birthday nimo, sir? Unsay paborito nimo nga perfume, sir? Unsay paborito nimo nga unsay tawagan na? Pasip-sip. Nagunahon na ka nga basig amiguhon ko ning akong mga line leader unsa diya head nako basig ba i-promote ko ani. Di ba? So mga kaigsoon tanawa, nindot kaayo kun ang Ginoo mao imo pabor na to. Sa pagkatinuod lang ha, gipaboran na biya gyud ta sa Ginoo. Dako na kaayong pabor sa Ginoo nato. Ang kaluwasan pa lang nga atong naangkon pilagi ni Jesus Christ, dako na kay nga pabor. Nga naman, di na gud ta maimpierno. Nga ang impierno mga kaigsunan, way pabor dito, pagantos to forever.
Can you imagine? Mag-antos ka sa kasakit. Oh, pero gipaburan ta sa Ginoo. Ingon sa Biblia, so shall thou find favor. Not only that, but good and good what? Understanding. Good understanding. Di lang understanding, gispecify yun sa Biblia. Good understanding. Understanding ka, nakikitagaan ka sa Ginoo, pag makasabot ka, understanding, nga kanang Diyos noon nga pagsabot. Good understanding in the sight of God and man. So tanaw ni mo diri, wa na kay bikil sa tao. Di ka mabikil sa tao. Ngano man, gipaburan man ka sa Ginoo. Sagdilag wa ka paburi sa imong sakit sa tawanan na. Basta paburan ka sa Ginoo. Si pilion nimo. Ha? Sagdilag i-reject ka sa tao, i-take for granted ka sa tao. Sagdilag wala ka paburi, basta ang Ginoo naa nimo, mo nindot. Amen. Unsa may angay nimong ipadayon nga ikinabuhi nimo. Ha? Nasa verse 5, ingon sa Bible, trust. Just keep on trusting. Sa mga lisod, sa mga problema, in our gitawag nga difficult times, just keep on trusting the Lord. Ingon sa Bible, trust in the Lord. Trust in the Lord with all your hearts. Di lang ka nagasalig ka, nga tapaw ko dili salig sa tibok ni mo kasing-kasing. Sa tibok ni mo kasing-kasing. And in verse number 6, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. The path of righteousness. The path where God wants us to go is a perfect path. Di ka masaag. What we need to do, mga kaigsunan, ayaw gyud ug wagtanga ang direksyon sa Ginoo nga maong pulong niya. Kaya once nga mawanita sa direksyon sa Ginoo, miserable gid kinabuhi. Igsoon. Pait kayo. Try to imagine those Bible character. May mga tao sa Biblia ginibiya sa Ginoo. What happened to them? For example, Jonah. What happened to Jonah? Nag-refuse niyang direksyon sa Ginoo. Miserable. Pait eh. Oh. So, dili na nato hulaton nga ang nasinatian sa mga tao nga wala magsalig sa pulong sa Ginoo maabot sa tuwa. No. Atong gusto nga, ang gusto sa Ginoo nga magpabilin nimo ang direksyon niya. Ingon sa Bible, He will direct your path. Every day is a journey. Right? Amen? Every day is a journey. Life is a journey. Mintras gaginhawa pa ta, mga kaibigan, duman na to, nga nag-journey pa ta. Wa ta kay balo sa unahan. Wa ta kasayod sa unahan, pero ato lang yung nasayod, ganay Ginoo, nga mao nag-control sa tanan. That's why, ayaw gyud og miss out ang Word of God. Because when God's Word is missing, why signal? Wa na tay signal. Amen? Wa na tay connection. Direction is lost. Pero kung naa ka, ang pulong sa Ginoo may gahom nga mo tudlo o mo may nimo, atong makinabuhi ang pulong sa Ginoo, mawito na nga every Sunday, excited ka. Usa na sa ilhanan eh. Usa sa mga ilhanan nga ang pulong, you're motivated by God's Word or the Word of God. Excited ka kanunay. Sa mga espirituhanong butang, excited ka. Hello, amen? Excited kang mukanta. Kanta yun. Bisag human ng sulider, kanta gyapon ka. Tungkol sa imo kay excited. Karon mga church camp, mga young people. Inato mga young people gikan sa congress eh. Nya camp na sa ilang tambungan. Tunta nga di lang mo pang camp magdasigon. Di lang kay excited ko sa camp nya paguli sa church. Di na mo makitaan. Mao gani mahitabo
Murifan mo sa inyong mga Anyway, mga kaigsunan, lastly, nindot kaayong kinabuhi nga directed sa Ginoo. You will not regret. When trials comes, mahandol nimo siya. Nga naman, naay Ginoo. Lord, tabangi ko. Lord, i-guide ko. Lord, protection ko. Lord, tagaay ko wisdom. Nganong masulti man na nimo? Nga naman gitagaan nimo value ang Ginoo sa imong kinabuhi. Just keep on trusting the Lord. Mag-ampo ta. Loving Father, in the name of Jesus Christ, Lord, we thank you for the blessings that we have today. Salamat, Lord, sa imong mga pulong nga among nadungog o nawali, taliwala sa imong mga katawhan. Yes, Lord, nasayod kami nga importante kaayo ang imong pulong adlaw-adlaw sa among pagkinabuhi. Pagkaon ni sa among kalag, mao ni ang source sa kusog, source kalipay, source kalinaw, tungod kini nagagikan kanimo. We thank you, Lord, for reminding us today. Help us, Lord, not to disregard your words, O God. Help us, Lord, to keep your words, to obey your words, and to practice your words. Salamat, Lord, pinagi si mong pulong na ay pagbag-o sa among kinabuhi. Salamat, Lord, nga ikaw nga among gialagaran nga buhi, wala nimo kami pasagdi, Ginoo. Tabangi lang kami nga kanunay kaming malig-on. Tabangi kami nga dili kami madala sa mga pagsuway, kundi the more nga maglig-on diha kanimo. In these last days, O God, kabalo kami daghang mga pamaagi sa kaaway nga makadistract kanamo. But thank you, Lord, for always reminding us, gikan sa mga pulong. Help us, Lord, to put the whole armor of God. Help us, Lord, to be strong, because you are our guide. You are our master. Salamat, Lord, sa direksyon nga gihatag nimo sa among kinabuhi. Hinaot, magpabilin ka sa among kinabuhi, kanunay. Samtang nagapabilin ta sa pagpiyong sa itong mga mata, higala nagaduko ang atong mga ulo this morning. Kumusta ka, Kristohanon? Kumusta ang imuhang kinabuhing Kristohanon? Kumusta ang imong pagpangalagad sa Ginoo? Kumusta ang kahimtang sa imuhang espirituhanong pagkinabuhi? Ikaw ra jud og ang Ginoo ang nasayod niya na. Maybe this morning makaingon ka, Pastor, tinuod lang kakinanglan gigug kalig-on sa Ginoo. Please pray for me. Pastor, tabangi ko nga dili mawala ang direksyon sa Ginoo gikan sa akong kinabuhi. He is my compass. He is my GPS. He is my road signs. Tabangi ko, Lord, nga di ko masimang gikan sa direksyon sa Ginoo. Tugod na sayod ko nga kung ang akong kinabuhi nagasubay sa kabubuton sa Ginoo, akong maangkon ang gitawag nga kalinaw, kalipay, taas nga pagpailob sa kinabuhi, ug pagkakontinto sa kinabuhi. Nagpray ba ka na higala? Would you please raise your hands? I'm going to pray for you. Amen. God bless you. God bless you. Yes, God bless you. God bless you. Amen. God bless you. Amen. So many hands. Pastor, i-appeal ko sa pag-ampo. Nasayod ko nga ang tinud-anay nga direction is found in God's Word.
Pastor, please pray for me. Nga dili na ko i-disregard ang pulong sa Ginoo. Okay, once nga ako ning ma-disregard ang pagka-mahinungdanon sa pulong sa Ginoo, malid astray ako. Makapalayo ako gikan sa dalan nga gusto sa Ginoo. Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo, nagagarantiya kanako o kining gitawag nga klaro nga dalan. Higala, way laing klaro nga dalan sa unahan. Sa atong pagkinabuhing Kristohanon, way laing klaro nga dalan sa unahan nato. Dalan nga giandam sa Ginoo. The path of righteousness, the path of blessing, the path of contentment. Ang Ginoo ang tinubdan, anak. What you need to do is to say to God, Lord, tabangi ko nga makasubay ko sa insaktong dalan. Ang imong pulong, suga sa akong mga tiil, kahayag sa akong mga dalan. Yes, if God is talking to you, mas maayo gid mo ri kastubangan. And kneel down at the altar and talk to the Lord. Amen? Come on. Stand at your feet and come to the front and talk to the Lord this morning. Lord, giyahi ko. I need your guidance. Help me to become strong in my Christian life. Amen? God bless you. Yes, God bless you. Anybody else? Come on. You raise your hands. Come to the Lord and say to God, Lord, daghan kayong hagit sa akong kinabuhi. Daghan kay kong problema, daghan kay kong kalisod, daghan kay mga kabalaka sa akong kinabuhi. But salamat na ay Ginoo, na ay pulong sa Ginoo nga nag-comfort, na ay Ginoo nga nag-ligon nako. Mga igala, sa panahon sa mga kuluyahon, always remember, Ginoo ang imong kinahanglan. Sa panahon sa mga kabalaka, always remember, Ginoo ang imong kinahanglan. Sa panahon sa mga dagkong bagyo sa imong kinabuhi, ayaw kalimot, wa kay laing gikinahanglan nga mas labi sa tanan nga makatabang nimo, Ginoo. You need God. We need God every day. We really need God. Kay lisod kaayong kinabuhi nga walay Ginoo. Unsa man ta? Sa ligtas ng kagalingon, sa ligtas ng abilidad, sa ligtas to ang manggad, sa ligtas sa imuhang unsay naa nimo? No. Wala ta. The Bible says, trust in the Lord. Sa pag-build up nimo sa imong pamilya, trust in the Lord. Sa paghatag nimong tambag sa imong mga anak, trust in the Lord. Sa pagtrabaho nimo, trust in the Lord. Adlaw-adlaw nga pagkinabuhi nimo, trust in the Lord. Financial problems, trust in the Lord. Health problems, trust in the Lord with all your heart. What ay laing duolon Ginoo. We need to trust God all the time. Salamat kay Ginoo nining ka udtuhon nga imong gihatag kanamo. Salamat sa imong mga pulong nga nag-remind kanamo. Salamat Lord sa imong gugma. Salamat Lord nga ikaw gamahanan gayud sa among kinabuhi. Hinaot ka ang mensahe, dili mahimong kawang sa matag kasing-kasing. Kung dili Lord mahimo kining guideline sa pagkinabuhi Lord adlaw-adlaw. Tabangi kami Lord, katagaan na mog value ang imong pulong, not only Sunday but every day. Tungod kinahanglanon kini sa among espiritu harong kinabuhi, kinahanglanon na mo sa among kalag para mabuhi mi, para makapadayon diya kanimo. We thank you Lord for your blessing. Among gibalik nimong tanan kahimayaan, tanang pagpasalamat, tanang pagdaig in Jesus name. Amen and amen. Praise God. Amen. God bless you. Praise the Lord. We have a general fellowship this afternoon. At the same time, doon ay program para sa Pastor's Wife Appreciation Sunday. Okay? So, salamat sa Ginoo. And before we close mga kaigsunan, let's have our special offering para sa tong church camp. Kulang kayo mga kaigsunan. So, hatag ta para sa buluhaton sa atong mga kaigsunan dito sa camp.
Basig mapasmo ni sila dito, kita pa pasulon. Oh. Diba? So, tindog tama kay Gisunan. Please all stand up, please. And kanta ta last song, A Shelter in a Time of Storms. Ushers, please come. Brother JC, Brother Biban. Pass the offering bag. And whatever you give, basta gikan sa kasing-kasing mga kaigsunan, it is a big help. Okay? God bless you. Amen. On the verse, ready, sing. The Lord's our rock, in Him we hide, a shelter in a time of storm. Secure whatever ill betide, a shelter in a time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in a time of storm. Second verse. A shade by day, defense by night, a shelter in a time of storm. No fears, alarm, no foes affright, a shelter in a time. Amen. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in a time of storm. A third, the raging storms may round us beat, a shelter in a time of storm. We'll never leave a safe retreat, a shelter in a time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in a time of storm. Last verse. Oh, rock divine, oh, refuge dear, a shelter in a time of storm. Now our helper ever near, a shelter in a time of storm. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a weary land, a weary land. Oh, Jesus is the rock in a weary land, a shelter in a time of storm. Amen. May I ask Pastor Mark? Pastor Mark, please pray for our closing word of prayer. Let's pray. Lord Father God, thank you so much, God, for this victorious service, God, nga nahuman. Lord Father God, thank you for the message. Nga remind kami, God, that your word is the lamp unto to our feet and the light unto our path. Lord Father God, as we dismiss, God, keep us safe, God, nga maabot kami sa mong isibalay, safe and sound, God, ilayo kami sa kakulian. Lord Father God, Lord Father, thank you for your mercy, thank you for your love, thank you for your grace, God. Lord Father God, give us joy, give us peace, God, as we depart from this place, God. Keep us safe, God. In Jesus' name, amen.